Hello sa inyong lahat. Sa video na to ay didiscuss ko naman yung available na trabaho bound to Slovakia. Ito yung mga details. Ang company na to ay nagpo-produce ng cable product para sa mga automotive industry o sa mga company ng mga sasakyan. Ito ang work schedule. May 3 shift, tapos 8 hours per shift, then may 30 minutes na break time. Ang first week, ang iyong schedule ay 6 a.m. to 2 p.m. Monday to Friday. Yung second week ay magiging 2 p.m. to 10 p.m. Then yung third week naman ay 10 p.m. to 6 a.m. Puro sila Monday to Friday. Hindi lang nabanggit dito kung paano yung fourth week. Siguro rotation. After week na naman, after ng isang week, ay di balik ka na naman dun sa 6 a.m. Then in case of industrial necessity, additional hours. Yung 8 hours ay magiging 12 hours kada shift. Yan, mostly naman sa mga company nagkakaroon talaga ng may time na malakas or maraming gawa, kaya kailangan ng additional na oras ng pagtatrabaho or overtime. The average working hours per month is 180 hours. Then ang requirement sa mga gustong mag-apply or mga pwedeng mag-apply, kailangan willing magtrabaho ng 3 shift. Yung may night shift, may extra hours, at saka extra na shift. Kasi syempre pag maraming gawa, magkakaroon ng extra na shift, magkakaroon ng more time para magtrabaho. Pero okay yun kasi more income. Then willing to work manual labor. Yung fine motor skills. Willingness to work is standing up. Nakatayo, buong shift siguro to. Ito mostly kasi ay nangyayari sa mga electronics company. Katulad nung napasukan ko sa Taiwan, pero may time naman na nakakaupo kami kapag may imo-monitor kami o gagamit kami ng microscope. Depende, kaya lang kapag nagmamadali talaga, kasi maraming gagawin, ay hindi na talaga umuupo para matapos na agad yung gagawin. Then, willingness to learn in process of production. Ayan. Hindi naman dito na-specify talaga kung ano yung magiging trabaho. Bali, pagdating doon, ituturo sa inyo. At saka, mostly naman kasi, lalo na kung may experience ka sa electronics, may idea ka na at hindi na magiging mahirap ito para sa'yo. Ang sahod doon ay maliit lang. Siguro, ang cost of living sa Slovakia ay maliit lang. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na kapag malaki ang sahod, mahal ang cost of living. Kaya kapag maliit siguro ang sahod, ay mura lang din ang cost of living. Kaya ganun. Ganun kasi nakadepende. Then, ang starting rate ay napakaliit. 4.50 euro per hour. Then, after 3 months, tataas ng bahagya. 4.65 euro per hour. Then, after 6 months, magiging 4.80 euro per hour. Then, after 9 months, magiging 5 euro per hour. Napakaliit. Then, may bonus for the calendar year work up to 700 euro. Siguro ito yung natawag na yearly bonus or yung 13-month pay. Yan, meron ka matatanggap na 700 euro. Not bad na rin. Ang sahod ay ibinibigay every last week of the month. Ito ay cash or siguro kapag bago ka pa lang, hindi ka pa nakapag-open, cash pa lang. Then pag matagal-tagal ka na doon, makakapag-open ka na ng bank account, then diretso na sa iyong bank account. Then, pwedeng mag-cash advance every 2 weeks. At ito ay every Friday lamang. At ang pwedeng ma-cash advance ay 50 euro. Siguro pag nakulangan ng pang-allowance, pwedeng mag-advance. Then, ang vacation ay every summer meron kang 14 days at every winter meron kang 14 days. Then, ang accommodation ay ito ay isang dormitory na merong 2 hanggang 3 tao sa isang kwarto. Ang bayad kada isang tao ay 75 euro. At merong kwarto para sa mag-asawa.
Then, ang transportation ay libre. Sagot ng company, ito ay factory buses. Then, ang meals, may canteen sa factory at meron doong set ng pagkain, set ng meals para sa lunch. At ang nagkakahalaga ito ng 4.10 euro. Then, sagot ng company, ang 50% ng lunch, bali ang babayaran lang ng kada employee during lunch ay nasa 2.05 euro lamang. Napakamura sa makakakita ng lunch na nagkakahalaga lamang ng 4.10 euro. Dito ay breakfast lang yun. Baka 2.50 pa ang pinakamurang breakfast. May konting tinapay at saka kape. Yun. Then, syempre, ang breakfast at saka yung dinner mo ay kanya-kanya na. Kung kayo ay meron kayong makakasama as a group, mas maganda, mas makakamura. Pero kung gusto mo mag-isa, okay lang din. Ayan. Basta ikaw nang bahala sa iyong breakfast at sa iyong dinner. At syempre, kapag day off. Then, ang working permit, 2 years plus visa appointment plus TRC. Ang total expenses ay 1,800 euro plus 100 para naman sa courier. Siguro may mga dokumentong ipapadala, ay kailangan nyo magbayad. Kasi nga, wala nang libre sa panahon ngayon. Then, time process ay 14 to 21 days. Napaka-easy naman, napakabilis ang process na to. Tapos, ang required documents ay syempre CV na naka-Europass format. Syempre, dapat naka-PDF files yan. At ang inyong properly scanned passport at kailangan yung all pages. At syempre, naka-PDF files din. Then, ang provided na documents ay syempre yung invitation, letter of guarantee, accommodation agreement. Sila nang bahalang mag-provide yan. Sina Madam Christy. Then, if may question kayo, paki-include nyo na lang sa email na isi-send nyo kay na Madam Regina or kay Madam Christy. Depende kung kanino kayo mag-a-apply. Kaya yan kung sino ang may ibang katanungan sa nag-discuss ko sa video na ito at ikaw ay interested na mag-apply, paki-direct message nyo na lang dito sa mga email address na babanggitin ko. At syempre, i-include nyo na kaagad ang inyong CV at saka ang inyong properly scan ng inyong passport. Syempre, all pages yan. At dapat lahat ng isi-send nyo ay naka-PDF files. At syempre, kapag magsisend kayo sa email, huwag na magkakalimutan para mabilis na ma-distinguish applying for Slovakia. Tapos ilagay nyo yung full name nyo at syempre, referred by Madel. Kanino ba isi-send? Depende kung kanino kayo mag-a-apply. Kung kay Madam Regina kayo mag-a-apply, ang kanyang email address ay raincasa.servicio@gmail.com. Pakipollow nyo na rin ang kanyang Facebook page na Rain Manpower Services. At kung kay Madam Christy naman ay sa xtymarfil1203@gmail.com. At pakipollow na rin ang kanyang Facebook page na EO Work Consultancy Spain. Ayan, sana makatulong ang video ito sa mga kababayan natin na gustong mag-apply papunta ng Europe. Pwede nyo itong gamitin na stepping stone kasi nga medyo pahirapan makapunta ng Europe. Pwede magtrabaho muna kayo dito. Then after ng kontrata nyo ay pwede na kayong lumipat sa any Schengen countries. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na ang subscribe button. At para ma-notify ka na may bago akong upload, i-click mo na ang bell button. At syempre, kung nagustuhan mo ang video ito, i-click mo na rin ang like. At kung meron kang katanungan, i-comment na yan sa baba. Maraming salamat!